Hoy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ayan na. Lumabas na po ang katotohanan. Lumabas na sa Vera Files. Alam niyo naman ang Vera Files, ka-coffee, kung gaano ito ka-critical. Ang katotohanan sa peking pulboronic video ni Harry Roque, ni Maharlika at nitong mga maiswag, manipulated. Fake video yan, ka-coffee. Hala kayo ngayon, anong susunod nito? May makakasuhan na ba, ka-coffee? Yung mga nagpakalat, ito natatandaan nyo yung video na yan, ka-coffee? Pinakalat yan ng mga DDS Pinakalat yan ng grupo nila Harry Roque, nila Glenda Chong, pinakalat nila Maharlika at ang sinasabi nila, verified daw po na authenticated daw po, authentic itong video na yan. Aba, hindi tumigil ang Vera Files kasi walang maipakitang patunay itong grupo nila Maharlika. Hindi naman pwedeng sasabihin mo, authenticated yan, nasaan ang proof? Totoo yung video na yan, nasaan yung proof? Tayo nga, hindi man tayo AI expert Halatang halata na manipulated yan, ka-coffee Ang daming questionable doon sa video. Pero hindi natin pwede sabihin na hindi manipulated yan without any proof. At ito na, nagtrabaho ang Vera Files. Vera Files yan, ka-coffee. Vera Files. Alam niyo naman, ka-coffee, kung gaano ka-critical yan. At itong article na ito, naku, pahiya dito ang grupo nila Harry Roque. Kasi ini-insist ni Harry Roque, totoo yung video na yan Paulit-ulit siya yan. Sinare niya pa yan. Totoo. Paulit-ulit. Kahit sinabi na ng PNP, sinabi na ng NBI sa kanilang press conference na fake yung video na yan, sige, ayaw pa rin tumigil kasi gusto nila ibagsak ang gobyerno ni PBBM. Ayan na. Sige. Basahin natin ito, mukhang may makakasuhan mukhang may mananagot sa pagpapakalat ng video na yan. Pulveron video crumbles. Oy, wala na, ka-coffee. Deteriorated na yan. AI experts find traces of facial manipulation. Uy, hindi nyo naman kasi ginandahan yung edit ninyo. Na-detect tuloy yan. Ito po ay isinulat ni Celine Isabel Samson and Brian Daniel Manalang. Ay, bago ito, ka-coffee Sige, may history sila dyan, ka-coffee, about dito sa pulburon video na yan. Pero dumako na tayo doon sa mismong findings nila. Kasi parte dito sa article na to, sinasabi nila na pinapanindigan ni Maharlika, pinapanindigan nila Harry Roque na kauna-unahan, ka-coffee, na naglabas ng video na yan sa maisog rally nila. Totoo. Pero sabi ng AI experts, ito mas kapanipaniwala ito, AI experts find traces of facial manipulation in the video. Ano na? Wala na. Sino pang maniniwala sa inyo dyan, mga DDS? Harry Roque, credible ka pa ba? Maharlika, credible ka pa ba? Glenda Chong, credible ka pa ba? Kayong lahat, credible pa ba kayong mga DDS na patuloy na naninira sa administrasyon? Ito na Ibang bansa pa, ka-coffee, ang nag-aral para para independent yung fact-checking. Kasi hindi kayo naniniwala sa NBI. Kasi sasabihin ninyo, ang NBI, syempre, controlled by the Philippine government, controlled by PBBM. Syempre, sila Maharlika, yung ginawa nilang pagbe-verify doon, pwedeng ma-impluwensyahan nila yan. Posibleng controlled yan by Maharlika and the group of Harry Roque. Sige, ito, independent. Para magkaalaman na, para matigil na yan. Isang independent, ka-coffee ang nag-verify sa video na yan at ito na yung findings. Basahin natin yan. Kuha kayo ng kape. Medyo mainit-init, ka-coffee. Masarap pag mag-discuss kapag may kape. To independently assess the video. Tama. Vera Files fact check sought the help of experts in detection of AI-generated and manipulated media. We reach out to the Deep Fakes Analysis Unit, DAU. Yan, ka-coffee. Ito po yung kanilang nilapitan, yung DAU, Deep Fakes Analysis Unit. Pwede nyo i-check yan, ka-coffee. Pwede nyo i-verify yan. Kasi sila Maharlika, tinatanong sila, anong klaseng application ang ginamit ninyo para masabi na totoo yung video na yan? Wala silang maibigay. Ito, Deep Fakes Analysis Unit, which is part of the India-based Misinformation Combat Alliance. Sa India pa pala ito, ka-coffee. India-based Misinformation Combat Alliance that verifies harmful and misleading audio and video content produced using AI. So, ito ang expertise nila, ka-coffee. Mag-check kung totoo ba itong video na to o fake yung video na yan. We sent the 2 copies of the Pulburon video. One uploaded by a publisher on July 22 and the better quality copy of Maharlika herself uploaded on Facebook weeks later on August 25. Yan Tagalogin lang natin.
Dalawang video po yung pinadala ng Verifiles dito sa Dao Ka-Coffee. Isa po yung in-upload ng publisher, nakasabot din nila. Pangalawa, yung in-upload mismo ni Maharlika. Pero, yung isa kasi malabo, Ka-Coffee. Malabo. Results of the analysis on the former, yung una Ka-Coffee, yung unang video, yung in-upload ng publisher, provided mostly inconclusive results because of the video's bad quality. We learned that video quality is important in detection of AI in the media. In short, yung unang video na pinadala na in-upload ng publisher, yung original poster niyan Ka-Coffee, siguro kasi baka screen recorded lang yan. So pangit yung quality. So nung pinadala yan ng Verifiles dyan sa India, hindi nila na gamit yung video na yan kasi poor nga yung quality. So pag nag-detect daw ng AI component sa video, dapat maganda po yung quality. In short, basura na Ka-Coffee. Basura na yan kasi low quality yan, low resolution yung video na yan. So sige, X na natin sa equation yan. Poor quality videos impact the results from the tools as the tools may not be able to accurately pick up on AI manipulations in a low quality video. Sabi po ng Dao sa kanyang sa response dito sa Verifiles fact check. Results of the analysis on Maharlika's higher quality video were more conclusive. Ito na. Nung ginamit na po itong video na in-upload mismo ni Maharlika, dito na nakapag ang term niya conclusive. Kumbaga, potentially makakapag-conclude ka na, or actually hindi potentially yung term niya. Basta gets niya yung ibig ko sabihin. Conclusive Ka-Coffee. Ibig sabihin, hindi ka na magdududa, hindi ka na mag-aalinlangan Ka-Coffee base sa video na yan. Anong sabi? Yung results dito Ka-Coffee ay mostly conclusive. Teka, saan ako? Results of the analysis on Maharlika's higher quality video were more conclusive. They indicated possible tampering with the face of the man in the video. Ayun na Ka-Coffee. Tinamper yung main character dyan sa video na yan. Kasi naman, hindi nyo pag ginalingan yan. Gagawa-gawa na lang kayo ng video. Hindi nyo pag ginalingan ng edits. So, ang base dito sa resulta na to, ang interpretation ko dyan, sinot talaga nila yung video na yan, na kahit papaano kahawig ni PBBM. Tapos, face swap, pwede, diba, Ka-Coffee? Basta dinoktor nila yung video na yan para magbukang si PBBM yung gumagamit ng pulburo na yan. Kasi, alam mo kung bakit? Ang plano kasi nila yan, mawala ng tiwala ang taong bayan kay PBBM para ma-impeach yan. Kasi yung ground naman para ma-impeach si PBBM, betrayal of public trust. Kaya ginawa nila yan. Sa tingin nila, actually, wala na silang ibang bala Kasi mismong si Digong nga sabi, wala namang ginawang masamang-masama itong si PBBM. So wala silang ibang maibato kay PBBM. Kaya paulit-ulit sila dito sa pulborong video na yan, recycle video na yan. Kaso hindi ginalingan. More conclusive yan Ka-Coffee ha. Yan po na-detectan nila ng tampering with the face of the man in the video. One of the tools that Dao use is called Sensity AI. Ito dapat, ganito dapat. Si Maharlika kasi nung tinanong siya, ano bang ginamit yung tools? Anong ginamit yung application para ma-detect? Masabi niyong authenticate yan. Yung video na yan, wala kayong maibigay. Ito, Sensity AI. Pwede nyo i-verify yan. I-check nyo rin. Kayo na rin. Which uses AI to detect video, image, or audio deepfakes, interpreting the results of the tool. The Dao found the video to be suspicious and bearing signs of a type of manipulation called face swap. The Dao told Verifiles fact check. Ito na, face swap lang pala. Di ba may mga ganyang application Ka-Coffee? Pero hindi ako gumagamit yan. Maingat din tayo yan kasi yung ibang application na yan kinukuha yung personal information natin Kaya ingat ako gumamit sa mga ganyang application. Pero may makikita ka online yan. Yung mga ganyang klaseng application. Face swap lang pala. Gagawa na lang kayo ng fake video. Hindi nyo pa inayos, di ba? Sana binadgetan ninyo. Dami nyo pera galing sa Pogo. Sana binadgetan ninyo para maganda-ganda yung quality naman ng ginawa ninyo dyan. Ang problema hindi Ito, ano sinasabi ng Dao? Basahin natin yung message niya. Medyo mahaba-haba yung mensahe niya. Sige, basahin ko na lang and translate ko sa inyo. This image, yung tinutukoy doon sa pinadala ng Verifiles, based on our interpretation, highlights an important visual artifact of face swaps. So nakitaan nila Ka-Coffee ng mga elemento yan na ginamitan ng face swaps. That being continuity error. In events of sudden, pronounced movement of the face, or in the event of the face being occluded by something opaque, the face swap visuals get interrupted,
revealing bits and pieces of the original face that was superimposed using AI. Oh, so ginawa nila dyan, may original na mukha. Kung sino man, halimbawa si fake Bongbong, di ba? Fake Bongbong, ginamit nila yan. So pinatungan nila yan, pinaglapat nila yan, yung fake Bongbong at yung tunay na litrato ni PBBM, pinaglapat nila yan. Ang problema, hindi malinis yung pagkakagawa. Dahil AI nga talaga, kalokohan din talaga, lumalabas yung original, ka-coffee, lumalabas yung tunay na video o tunay na character doon sa video. Naku naman, pahiyang-pahiya kayo dito, ka-coffee. Harry Roque, anong sagot mo dyan? Sige, paliwanag mo to, Maharlika. O sige, pasinungalingan nyo itong ginagawa ng DAO, itong ginawa ng Vera Files. Lumalabas ang katotohanan. In this image, you can see how the heat signature, most probably depicting real face, is restricted to the lower jaw region, while the rest of the face appears cold, probably referring to the unnatural face that is swapped in. This could refer to the manipulation that is apparent throughout the face, save for the lower jaw region that gives away face swap. Ito, ka-coffee, ayan. Hindi natin maintindihan yan kung paano nagwo-work yung system na yan. Pero malinaw na malinaw, base sa kanilang tools, base sa kanilang analysis, gumamit ng face swap yan. Yan, may mga, ewan ko kung anong tawag nila dyan, ka-coffee. Parang in-x-ray, ka-coffee, yung dating yan, yung tinitignan yung specifics, yung kaloob-looban ng litrato na yan. And then may mga indicators sila na magsasabing yan po fake yung video na yan. Ito pa, DAO. Yung the same group, ka-coffee, itong Indian base. The DAO also analyzed the video using a tool called Hive. O yan ha, hindi lang isa. Hindi lang sensitive AI yung ginamit nila. Gumamit din sila ng Hive, Hive, which detects AI-generated text, image, video, and audio. Its interpretation of Hive's results indicate the following. O ito ha, second version to, ka-coffee. Second version. Sabi nila ha, traces of manipulation can be found in multiple points of the video's runtime. Boom! Sa pool. Hindi lang isang beses. Sa maraming instances, ka-coffee, ng video, may mga na-detect sila, ka-coffee, na manipulation. Ibang ano na ito, ka-coffee, ibang application na to. Hive na ito. But also interesting to note here is the video from the 8-second to 9-second mark where the no deepfake and yes deepfake seemingly overlap. Hindi magaling yung gumawa. This could be due to the tool detecting traces of manipulation, but it being too low to warrant a confident designation of manipulation from the tool itself. O, dalawa na yan, ka-coffee ha. Lastly, the DAO use a third tool called True Media. O sige, kahit pumalya na dito, ka-coffee, sa True Media, TRUE Media, ka-coffee, yan yung pangatlong ginamit nila, which identifies political deepfakes in social media using AI. The DAO's reading of True Media's results, there were traces of manipulation in Maharlika's Pulveron. Video sa pool! Sa pool! Malinaw na malinaw, ka-coffee. O, paano pa to ngayon, Maharlika? Tatlo! Hindi isa, hindi dalawa, tatlong application na ang sinubukan. Iisa ang sinasabi, gumagamit ng manipulation o manipulated, ka-coffee, yung video na pinakalat nyo na yan. In short, puro kasinungalingan yung ginawa ninyo, mahiya naman kayo sa mga followers ninyo. Yung mga followers ni Maharlika, followers ni Harry Roque, ni Glenda Chong, yung mga DDS na nakikinig sa atin ngayon, tingnan nyo yung ginagawa sa inyo ng mga pinapanood ninyo. Niloloko kayo. Pinapaniwala kayo, ka-coffee, sa maling mga bagay. O ito, patunay na ito, ka-coffee, Hindi administrasyon ni PBBM ang nag-check niyan. India-based AI company, ka-coffee, na ang nag-check niyan. Ay, not AI company. Nag-check ng mga fake videos na nakabase po sa India. O, iba't ibang application na, ka-coffee, ang ginamit nila dyan. Paano na ngayon yan? Wala na kayo mukhang maiharap niyan, ka-coffee. Paano na yan? O, ito pa. The DAO also shared analysis from their partner, Get Real Labs. O, ito, pang-apat to, ha. Get Real Labs, which was co-founded by University of California, Berkeley professor Hani Farid and his team specializing in digital forensics and AI detection.
They had assessed the earlier poor quality video, but even then, they told us that they cannot convincingly say that the man in the video was Marcos. Kasi naman mga DDS lang naman ang nagsasabi niyan eh. Oh. Human ear is a fairly decent biometric because of face swap deepfake is only eyebrow to chin, the ear to ear. The ears can often be used as an indication of a fake. Attached is a 2-frame animation, isa pong screenshot na mukha po ni PBBM at itong ginamit nila. O yan o, nagpe-play lang yan paulit-ulit o. O yan ang ginamit nila. Halata naman ka coffee. Diba? Mga BO-BO lang talaga itong mga TNGA eh. Yung mapapaniwala nila yan eh. Oh. Yang mas malapad ka coffee, yung mas makapalang buhok, tunay na picture ni PBBM. Yung isa naman na mas maliit ka coffee, yan yung original na tao na kinumission siguro nila, hinire nila na mag-record ng video. At ipinatong nila yung mukha ni PBBM dyan. Tingnan mo naman yung tenga. Ibang-iba yung tenga. Kaya ewan ko ba sa mga DDS na to kung anong nangyayari dyan sa mga DDS na yan. Maling-mali na, paniniwalaan pa. Oy, mahiya naman kayo. At sa mga nagpapakalat ng fake news, sabay tamaan naman kayo dyan ka coffee ng konsensya. Nakakasira kayo ng tao. Diba? Anong motibo nyo? Para kayo na umupo dyan sa Malacanang? Excited na kayo? Maagaw yung trono? Maghintay kayo sa 2028. At kung siswertehin kayo, manalo kayo, diba? Pero ngayon, sabay galang nyo naman ka coffee yung binoto ng taong bayan. Sabi nga ni Digong wala siya nakikitang mali dyan. Tapos gusto nyong alisin. Ipa-impeach nyo. Gamit yung fake video ninyo, na pulburon video ninyo, na paulit-ulit nyo nang ibinabato sa kanya. Dahil wala kayong ibang maisip. Wala na kayong ibang maibato eh. O babalik kayo doon sa weak leader si PBBM. Sabihin nyo na naman, weak leader si PBBM. Hindi na kayo natapos sa weak leader. Yung weak leader nyo, napakulong si Kibuloy. Yun ba yung weak leader? Kapatid ni Michael Yang na aresto. Iba pa ka-coffee dyan sa Davao. Marami pa ka-coffee na dyan nagtago. Si Alice Guo na pabalik. Weak leader ba yun? Ewan ko sa inyo. Siya ka-coffee, anong say ninyo dyan? Yung mga DDS, pasensya na kayo, hindi pumapanig sa inyong tadhana. Huwag kasi kayo sa mga kasinungalingan. Doon tayo sa totoo. Okay, sagutin mo na to. Dahil lumabas na ang katotohanan dito sa video ni PBBM, sana lumabas ka na rin. Di ba? Huwag mo na gamitin yung anak mo, mag-file lang kung ano-ano dyan sa Korte Suprema. Ikaw yung lumabas dyan. Di ba? Sagutin mo yan. Matapang ka naman eh. Sagutin mo yung pagdinig, yung hinihingi sa'yo mga dokumento ng House of Representatives, ibigay mo. Para tapos tayo dyan, wala tayong problema dyan eh. Problema lumabas na yung katotohanan sa video, ikaw di ka pa rin lumalabas, nagtatago pa rin. Siya, sige. Ilabas ang inyong komento. Sige, dahil yan ang ating word of the day, ilabas nyo na ka-coffee. Ilabas nyo na ang inyong opinion, reaction. Ilagay dyan sa ating comment section. May mga nakikinig sa atin sa Facebook ka-coffee. Pasoy na lang, please like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube, please click lang po ng subscribe. Baka di pa kayo nakasubscribe. Nandiyan po sa baba. Click nyo na po yung subscribe. At hit nyo na rin yung notification icon, yung bell button para updated kayo sa ating mga bagong upload. Alright, ako'y magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ha, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!